Chess is fun! Yan po ang kadalasang binabanggit ng isang chess content creator sa Pilipinas na si Gyosan Moves. Ito po siya. Si Gyosan Moves po, sa mga hindi nakakilala, ang pangalawa po sa may pinakamaraming subscriber or follower sa Facebook pagdating sa Filipino chess content creator. Number one po dyan, walang iba kundi si Mobile Chess Club Philippines na si Sir Mark. Shoutout sa iyo, Sir Mark. Tapos pumapangalaw si Gyosan. And then ako po ata yung pangatlo. Parang 375 ata ako eh. Tapos si Kamacha, si Chesspam at marami pang iba. No? Ngayon, kamakailan po nag-post po siya ng isang video. Ito po yung video pinost niya. Ito po yung laban niya kay National Master Jim West ng USA sa chess.com na kung saan tinalo niya po. Guys, meron akong natalong National Master na si James West from America. Okay, so I played E4, he played... Ayun, so inanalyze niya po yan dyan. So, of course, proud yung bata, nakatalo ka ng National Master. Na-post na po yun, nothing wrong with that. Kahit ako, nagpo-post po ako ng mga video na kung saan nananalo ko sa magaling. Siyempre, proud ka. Yun nga lang, nagkaroon ng matinding issue pagkatapos nun. Kinabukasan po kasi, may another post, ito pong si Gyosan. Ito po yun. So, 2,000 po ang rating niya daw sa chess.com. Ipapakita ko yung account niya. Ang naging problema, ito po yung caption ng post na picture na ito. Natalo ko National Master na ban account ko. 100% hindi ako nag-engine. Binalik account ko pero using other usernames. Ibig sabihin para hindi na makita ng mga nag-report na basher. So, parang sinasabi niya dito, na-report ako ng mga basher kasi taas accuracy ko, ayun, binan ako ni chess.com. Kaya ako po, dumanto sa akin, hindi ko napigilan sarili ko mag-comment. Ito po yung comment ko, "Hi Gyosan, grabe naman pala yung ginawa ni chess.com sa account mo." Anyway, based on my observation, ang chess.com po talaga yung may pinaka-fair, pinaka-advanced na anti-cheating. Pagdating po kasi sa anti-cheating, sa fair play policy, nag-hire po silang professionals na mga masters to analyze the game of suspected engine users. Ganun po sila ka-advance. Unlike yung other site, AI lang yung ginagamit. Sila talaga, sila yan, seryoso sila dyan pagdating sa bagay na ginagastosan nila. Kaya karamihan po ng nababan nila, majority talaga doon, hindi ko sinasabing lahat. Siguro mga nasa 98% pataas, ay definitely gumawa ng kalokohan kaya naman. Ngayon, just to be fair kay Gyosan, nag-comment din ako doon, gusto mo, alamin natin bakit ka talaga naban. Maari kasing hindi dahil dyan sa laro na yan, o baka may iba pang dahilan. So, ang pinakasimpleng gawin natin, let's review the game. Tapos, tingnan natin ano yung reason, bakit kaya nag-end up sa pagbaban ng account ang chess.com. At hiningi ko po yung approval ni Gyosan dyan. Nag-reply po siya, yes, go daw. At humingi din ako ng permission na ipopost ko to sa aking page at sasabihin ko mismo yung honest opinion ko based on the game. Kaya i-analyze po natin yung game na yon, laban niya kay National Master Jim West. At hindi lang yon, may nakita na ako 2-3 games niya eh. Pero unahin lang natin to and then siguro pasadahan natin ng konti yung iba pa pong laro niya. By the way, bago ko po simulan yung pag-analyze, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ito po ay sariling opinion ko lang. Opinion ko po ito na base po sa aking experience as a chess coach, sa aking pong nalalaman about sa anti-cheating at sa aking mga nakita tungkol sa mga banning na yan at engine using na yan. So, maaari pong mali ako, maaring tama, kayo na po ang musga, pero eto po yung pinaka-honest opinion ko sa laro niya. Simulan na po natin yung pag-analyze. Puti po dito si Gyosan laban kay National Master Jim West. Ang tinira niya po ay E4 normal. Tumira po yan ng E5 normal, Knight F3, D6, Philidor's defense. Nakadalasan, pag nag-Philidor's ka, ang common tira dito, Bishop C4, Knight C3, D4. Kasi nga, nag-D6 ka, wala kang di-develop na minor, kunin mo agad gitna. At ginawa po yan ni Gyosan.
So pagka D4 po, tumira po yung kalaban ng kakaiba. Ang mga pillager player po kasi talaga, ang common dito, no? Ito po knight po dito. Meron kumakapture, yung iba ata pumupunta dito. So, ito pong kalaban niya, National Master, tumira po ng F5. Ang F5 po ay Philidor's defense na counter gambit. Ang tindi ng F5 na yan. Kasi unang tingin mo, mali. Hindi ko muna iraran yung engine na. Papabayaan ko muna kayong mag-isip. Kung ako ang lalaro at first time ko nakita yung F5 na yan, eto po yung mga ititira ko. And by the way, ngayon ko lang po nakita to. Matagal na po ako nag-chess pero hindi ako familiar sa tiradang ganito na pagka D4 may F5 lang. Napaka-weird po kasi. Kasi unang tingin, iisipin mo, blunder na yan eh. May dalawang candidate moves ako, capture dito, capture dito. Okay? Una, pag kinapture ko to, mali ata kasi magkaka-E4 tapos may bawi dito. Depensado yung E4. So, ika-cancel ko na yan after analyzing that. Pero eto, hindi ko to ika-cancel. Capture po yung pawn. Hindi mo ma-capture yan, di ba? Kasi capture doon, libre yung E5, may check pa doon. One pawn up na, lamang ka pa sa atake. Di ba? So, ang analysis ko dito, kakainin to. Ngayon, pagka-capture dyan, edi tatalon ako dito. Ayan. Hindi niya po pwedeng capturein to dahil may capture doon, tapos check. Diba? Kaya mapipilitan yan magtulak. Yan ang aking analysis dito. And then, tutulak ako dito, tapos eto. Lamang na. Diba? Lamang na yan. At ilararan ko po yung engine. Anong sabi ng engine? O, diba? Tama ako. Lamang na siya pag ganyan yung ginawa. Okay? Pero balik po natin doon. Ang tinira po kasi ni Gyosan is bishop to c4. Number 1 engine move. Patayin natin. Ang bishop to c4 po, to be honest, ang hirap itira niyan kung hindi mo pa naaral ito ng malaliman. Kasi, napakalalim ng mga tirang susunod. Unang-una po, kung ikaw black dito, nag-bishop c4 lang, inaatake mo to. Last move was f5 Gustong kainin ito. Diba? So, kung hindi mo pa ito naaral, i-analyze mo yung bishop c4, may capture dito eh. So, atakado yung kabayo. At yung kabayo na yan, iiwas. Siyempre, tatalon siya dito. Yan ang magiging analysis mo eh. Ngayon, pag tumalon dyan, may d5. O, threat na to. Tapos mamaya, sisipain nila o magda-knight na ganun. Madali na yan. Okay na yan. Okay po ang itim dyan. Kaso, may malalim pala na tira ang engine. Or maybe si Gyosan, aral niya na to. Hindi po ako sigurado eh. So, hindi ko po sinasabi nag-engine siya porque tinitira niya engine. Ang sinasabi ko lang, engine moves na nagaya niya or something like that. Wala po akong kiniklaim na nag-engine siya. Lilinawin ko lang. Okay? Anyway, pagka pawn takes, may engine moves na knight takes pala yan. Iyon. Pagka capture mo, ayan, ang lalim po ng magiging tirahan, ubos. Okay, balik po tayo sa bishop c4. Siyempre, nakita ng kalaban yun. Oh, nakita ng kalaban kasi Pilator's player yung kalaban niya, tingin ko nagamit ko to before. Anyway, nag-knight c6 po. And after knight c6, nag-knight g5 si Gyosan na number 1 engine move. Ito, madaling makita to. Common yan eh. Pag may weakness na sa diagonal na yan, may knight g5 pa doon, itatalon mo na yan. Attack yan na yan. Siyempre, didepensahan yan. At dito, pagka-depensa, kung kayo tatanungin ko, ano ititira nyo? Hindi ko muna ilararan yung engine. Kung kayo ang tatanungin ko, ang ititira ko po talaga dito is either kumapsure ako, dumipensa dito, or if not, sumek dito. Yan po yung mga sisilipin ko dyan eh. Or kaya mag-develop lang. Pero kasi naka-hit ito eh. Ang tinira po kasi ni Gyosan is D5. Which is, yes, malamang maisip ko din yan. Ang concern ko lang dyan, kaya hindi ko po basta-basta maitira yan kasi malalaki yung bishop eh. Pero okay lang, may control sa E6. So, yan po ay number 1 engine move. Okay? So, yung tinira po na D5 is number 1 engine move.
Okay, yan, no? D5 po, number 1 engine move, na kung saan sinagot ng kalaban ng F4, number 1 engine move din. Sa'yo na to, pero akin kabayo mo. Kaya dinipensa na yan. Madaling makita yung depense. Bukod sa medyo solid yung knight mo, nandiyan pa rin umatake. Baka later may check ka in case na mag-bishop e7. Madaling makita, di ba? Makikita mo yan pag inanalyze mo yan ng konti. Alright? So, ang ginawa ng h4, tapos umatras yung kabayo. Ngayon, pag atras ng kabayo, without using engine evaluation yet, ano ititira nyo dito? Kung ako po ang tatanungin, ang mga tirada ko dyan, knight develop dito. Knight develop, ano pa ba? Baka check. Okay. O baka nga mag F3 ako eh. Hindi ko sure. Pero ang automatic ko ito eh, saka check eh. Pero si Gyosan po, ang tinira niya po is G3. Na number 1 engine move din. And napakaganda ng idea. Number 1 engine move po yung G3. Ayan o. G3. O, knight e6 pwede din. Pero G3 yung ginawa niya. Queen h5 is pwede din. G3 po yung ginawa niya. Number 1 engine move na kung ako po ay tatanungin, hindi ko po madiling maititira yan. Baka knight e6 ang itira ko eh. Kasi ang nakakatakot po kasi sa tirada na yan is yung mga bishop to G4. Saka yung pawn takes bishop G4. Eh kasi na-weak yun eh. Kuwari magbi-bishop G4 ka, ano bang gagawin? O, pasado pala bishop E2 yan. Tapos pagka bishop E2, capture takes, tapos capture takes, tapos ganun lang. Oh, may ganito. Kasi nawala yung bishop. I see. May ganun pala. Okay. So, siguro nakita ni Gyosan yan agad. Hindi ko lang napansin. Ay, ano mangyayari pagka takes muna? Takes, tapos bishop E2. Dito yung ano mangyayari. Bishop E2 din, lamang din. Pero sabi ng engine, alam niyo ba? Ang tira daw, queen dito. Kaya yun yung number 1. At pagka dito, dito lang. Pagka-capture dito. 1 point down ka, pero winning ka na daw. Magkakasing kasi. May ipit kasi. Tama naman. May ipit po eh. Anyway, ang tinira po ng kalaban, nag-bishop to E7. Tama din. Kaso, madali na ito makita. Libre. Diba? Pagka-capture takes and then nag-casting. So, nagbigay ng pawn ang black but in return, nakakasting na siya. Tapos yung king, medyo hindi pa safe. Pero winning yan. Kasi, ang ititira mo lang daw kung hindi ito, which is yes, develop, para makapag-castling ka din. Di ba? Okay, so nag-knight G4 o tumalon yung knight sa C3. Typical development yan, mga common yan. Hindi mo na kailangan masyadong pag-isipan, talaga yan yung gagawin ng play. Pero dito po, kabigla-biglaan tinira, patayin ko ulit yung engine, ni Jim West kasi nag-knight to D7. Ngayon, after knight D7, sana wag po kayong tumingin sa notation. Pag-isipan nyo lang kayo lang, ano ang ititira nyo kung kayo ang white? Ano ititira nyo kung kayo ang white? Ako po, immediately makikita ko to, knight to E6. Hitting the queen, hitting the rook. At masasabi mong better na yun. Di ba? Tama ba? Nakikita nyo ba yun na tama na po yung knight to E6? No? Pero, hindi po siya yung number 1 engine move. Ang knight e6 po is good enough to win, pero hindi siya number 1 engine move. Ang reason, ganito. Bishop e2 ang number 1 engine move. Okay, bakit mali ang knight e6? May idea po na knight to e5. At ang knight to e5, no? Sabihin na natin, capturein mo yan, takes, capture dito. Ganito po mangyayari dyan, may check doon. Ayan. Tapos pagka-capture mo dito, winning yan. 1 pawn up yan. Tapos na endgame na yun. Wala nang counterplay. Lamang ka pa nga sa development. Natutulog pa yung mga pieso. Diba? So, winning yan. Kaso, hindi siya yung best move eh. Ang best move po ay ang pinaka simpleng tira na bishop to e2. Ang bishop to e2, atakado to. Ang tanong lang dyan, pagka bishop e2 mo, may knight to e5, depensado na. Okay? Pagka bishop to e5, ito, another surprising move. Tinira po ni Gyosan yung bishop to g3, number 1 engine move. Kasi kung tao po ako na maglalaro lang, hindi ko sinasabi nag-engine si Gyosan, ha? Mali lang ako ng term. Ang ibig sabihin, based on my perspective as a PD master, Hindi kalakasan. Basta PD master. At least master pa rin. Ang ititira ko po dito, F3. Second best move lang ang F3. Kasi papaalisin mo yan. Para pagkaalis niya, pwede ka na mag-casting next move. Tapos gaganon ka na. Kaso, mas maganda yung nakita ni Gyosan. Malalim si Gyosan eh. Ganda po ng tira niya. Magaling na bata.
Ang tinira niya po is bishop to g3. Ang reason, hindi f3, f4. Tapos ganun pa rin, magkakasling ka, and then may grow. Yun, no? Yun ang idea niya. Ngayon, dito po, pagka bishop g3, nag-blunder na matindi yung kalaban, nag-knight to f3. Kaya kinain ng buo, at doon na po natapos yung laro. Ngayon, ang accuracy nito ay umabot 94.3 accuracy. And eto po yung pinagdududahan na reason kung bakit siya napan. Ngayon, ako naman, well, yes, engine move yung mga tinira niya, pero mali mo, hindi mo masasabi agad na nag-engine yung isang player. Bale mo, talagang noong time na yun, kondisyon, nakikita niya yung magagandang tira. Kaya tingnan pa natin yung iba. Kasi ang chess.com naman, hindi naman basta-basta yung magpapan eh. So, balik po tayo dito. Ayan. So, ayun po yung game na naban siya, di ba? Kay Jim West. Tapos, tingnan natin to. Yung pinakahuling laro niya bago siya naban. Nakita ko na din to kanina. Ayan, si sila nalapin pala tinitira ni Josa, no? Pareho kami ng opening. Ayan, no? Bishop D3, develop lang. Okay, pawn takes, check. Ayun, yun. Castling. Hindi siya ganun kakaiba na nagbibigay ng pawn kasi may rook C1. Ayan, hindi ko pa linaran yung engine. Nag-castling. Knight doon. Knight depensa. Queen C2. Medyo na-weird ako sa Queen C2 na yan. Mali ata yan. Hindi ata tama yan. Tingnan ko lang po yung ano sabi ng engine. Wala siya. Wala siya sa best move. So, eto yung laro ni Gyosa na hindi siya tumira ng engine move. Kasi ang weird po niya ni. Ba't mo ilalagay dyan? Mamaya mabubuksan yan. Ang threat mo yun, may defense ang isa pang kabayo eh. So, ang mga tira dito, A3, rook C1, dito, hindi sa E2. Ano nangyari? Ayun na nga nangyari. Diba? Ganun yung nangyari. Tumalon, gumanon, inatake, isa ka siya ng A3, takbo, umatras, ayun, nakain niya yung bishop, very good. Ito, medyo weird. Tingnan mo, gumalaw na ulit, diba? Medyo weird to. Usually dito kayo para mas aktibo. Baka gusto niya mag-sacrifice doon. Anyway, nag-F4. Napilitang kainin kasi may F4 eh. Makukulong. F3. Ba't hindi gumanon? Anyway, okay. So, according po sa engine, this is very equal. Nothing special. Okay. Nothing special po. Equal lang. Mga ordinary moves. Okay. May threat po siya dito. Saan ba rook dito? Queen G3. King H2 tinira. Pinapasok niya lang. Sige. Putsang lang. Number 1 pa yung King H2 Ano mangyari pagkapasok? Hindi kain sa pawn. May ganun palang play. Binigay yung pawn pero maka-counterplay. Persado Queen B5. Queen B5. Kung ako titira dito, nang gagawin ko dito siguro. Ganun. Ayun nga, Bishop F4 Rook C1 tinira ni Gyosa ni. Bakit? Ayaw niyang ipalit yung Queen. Baka. Anyway, dumipensa. Dito ipapalit. Blunder! Ay, putik. Grabe. Kita ni Gyosa, no? Gandang tira, D5. Putik na yan. Patayin ko yung analysis, Gusto chumek. Kaya binuksan. Kaya binigay. Kaso pagka-check, kain, check. Takbo lang, Bishop D5. Baka Bishop D4. Ano nangyari? Putik, may Queen C3 pala. Ubosh! Number 1 engine move. Yun, yung pala yun. Oo. Queen C3 yun. Hindi ko agad nakita. Queen pala yung dadali. Queen C3 nga. Nakita ni Gyosan yan. Galing ni Gyosan, Unang tingin, may ganito ba? Wala, capture with check. So, ayun na, umakit na lang. Capture check. Doon. King move. Queen G8. Ba't pabalik-balik? Pero mga number 1 engine move, no? Dito. Queen H o Queen G6 number 1 engine move. Pero bumalik din sa G8 eventually. Queen G6 number 1 engine move. Chumek na naman, bumalik. Tapos na Queen G8 din.
Pero sinusunod niya yung mga number 1 engine mo. Parang nonsense yung chick eh. Pareho, pero yun yung number 1 engine move, yung mga tina. Pero ang weird eh, kasi dito, di ba, magka-capture mo, dito ka na agad. Ba't kailangan po mag-Queen G6? Queen G8 agad. Ayan, nagbago yung engine. Queen G8 na agad. Ayan, dito, wag ka na mag-Queen, ayan, capture. Ayan. Bishop G5. Doon. Queen B8 lang. Wala, mate. Naparisay na dito. Wow, very ordinary game until the D5. Pagkatira ng D5, eto, titingnan natin yung sa laro. Tingnan nyo po yung oras, gano'n tagal yung pinag-isipan. Nakita nyo yung D5, na-analyze agad in 17 seconds yan, ha. Nakita niya agad yung Queen C3. Oh, ang bilis yung tumira. Pati dito, eh. Ayan, oh. O, dito siya nag-isip ng matagal sa Queen G6. Queen G6, Queen G8, Queen G8. Yan, dito lang siya patagal. Tapos lahat mabilis na ulit. Alright. So, example, ako yung nagtatrabaho sa Chess.com. Yun lang yung titingnan ko doon. Ang ganda ng D5. Execution niya mabilis. Napakagaling. Nakita niya Queen C3 kasi hindi ganun ka madaling maispatan yun dahil yung Queen nakapin na sa Bishop at mo gagalaw, no? Kaya ako nakapokus ako sa itim na Bishop lang eh. Anyway, that's what happens sa isang game niya. Tingin pa tayo sa iba, guys. Eto, may nakalaban, wag na natin na-analyze yan. Eto kay Alexander, no? Tingnan po natin. Itim si Gyosan. Uy, karoon player si Gyosan, no? Alright, normal lang naman. Ako kasi ito, ayoko ibigay yung white square bishop. Basta-basta sa knight. Okay, normal development. Yun, medyo iba na yun, Kasi normally, haharang mo to eh. Magkakasling kayo, ba't kailangan mong guluhin? Ang sabi ng engine. Number 1 engine mo bang Queen B6 eh? Hindi siya na ganun muna, no? So, well, kasi ang Bishop E7, Queen B6, yan din mangyayari eventually, tingin ko eh. Pero, inuna niya yung Queen B6, then you have to analyze a lot of lines. Kailangan mo i-analyze ngayon to. Kasi masisira po ang structure mo dito eh. Ano mangyayari pag kinapture? Takes. Paano pagkain lang? Take insert ka lang dito. Ano pa? Kulong din yung knight pala eh, no? Okay, no? May ganun pala. Paano pag nag-knight F6? Nag-G4? Queen takes B2 ka pa rin. Capture. King takes lang D7. Hindi na mamati kahit lumabas yung king, no? Well, yeah. Queen B6 was played by Gyosan. Eto, sasabihin ko Gyosan, I'm not saying nag-engine ka. Pero yung tirada na to, Queen engine mo bito na suspicious. Kasi, mahirap maisip ng tao yan na ba't kailangan mo mag-isip na mag-analyze ng marami. Papahirapan mo yung sarili mo i-analyze ito, Bishop E7, pareho lang yun. Diba? Kailangan mo munang i-make sure na hindi masira po structure mo. Anyway, ang ginawa naman ng kalaban, nag-B3. Nag-knight, inatake yung bishop, umatras. Okay. Yung ba idea mo, Gyosan? Hindi ako sigurado Pero ayaw mo dito, gusto mo dito. Kaso kasi pag nilalagay mo yung bishop dyan, hindi maganda yan. Kadalasan talaga ang karukan dito, lalo na kung ganito yung structure. Bakit? Kasi may C4 yan eh. Ayan, magsi-C5. Queen C7 lang. Number 1 engine mo pa rin lahat. Bishop D6 eh. Pati Queen C7. F4, depensa. Kinapture na yung C4. Bawi ng pawn. Ay, binawi ng knight. Binawi ng knight, Gusto niya tong kainin. Castling lang. Well, castling is a move, pero kung ako, malakas na bishop to. Hindi mo basta-basta i-give up ang per bishop. Dito ka. Atras mo muna yan bago i-castling. Pero syempre, iba-iba kasi mga player eh. Ako lang yun. Baka si Gyosan iba eh. So, nag-casting, kinapture. Knight takes, Ba't hindi queen? Kasi ang queen, may pressure dito. Kesa dito, mapipin ka pa later. Ang lakas na ng knight. Pero number 1 move yung knight takes eh. Knight champ. Ay, yung nag-blunder na dito. Nakuha ko na kaya nag-knight takes. Siguro dahil dito siya pupunta. Nakita siguro ni Gyosan yung ganong idea. Anyway, blunder to. Ayan, wala na. Bus na.
Medyo mataas ang accuracy. Ito, nag-resign na dito. Check eh. Bus. Alright, so yan po ang nangyari sa kanyang game against harapan siguro, isa pa, dalawa pa. Isa, dalawa. Ito kay Naum, yung mga last few games na yung ina-analyze natin guys eh. Weird nito, puti. Kinain. Usually ito eh. Oh, kaya pala ubos na. Ayan, one piece doon agad. Okay. So, balik tayo. One piece up na yan eh. So, that's kay Nam. 92% si Gyosan doon. Dito kay ano tayo? Kay Chess Enjoy. Chess Enjoy. Itim ulit si Gyosan. Karo kan talaga si Gyosan. No? Medyo weird opening Gyosan. Usually ito eh. Pero ito, which is fine. Hindi nga kung sumusunod siya sa engine. Yan, ID7 is E6 ang number 1 doon one time. Okay. Kasi Bishop E7, number 1 yun? Parang player ako nagbago. Kasi alam ko talaga night move yan eh. Night move yan. Ang reason po, okay, pero pinasok yung Bishop E7 eh. Ang aral si Gyosan ng gamit engine. Kasi wala dito sa libro eh. Alam ko. Tingnan natin Wala. No games. Novelty na yun eh. Novelty yan. Engine lang ang tumira. At si Gyosan. Kasi po, ang linya talaga dyan, ito and ito. May reason. Ako, Karokan player ako. Ang reason, kaya inuuna yung night, this night, dito lang talaga tatakbo yan. This night, talagang dito pupunta yan. No? Ngayon, pag nag-bishop e7 ka, na-deprive mo yung bishop, possible bishop d6. Kaya late na yan ginagawa. Pero sinadya siya ng engine, bishop e7. Hindi ko alam kung para saan eh. Para saan? Pine-prevent mo yung talon dito. Pag talon mo, kakainin ka naman dyan eh. Kung ang threat mo lang pag tumalon dito, kaya prevent, pwede naman tumalon dito eh. Hindi ko sure si Gyosan lang makakasagot ng idea niya dyan. Nag-castling. Saka, tingnan mo, nag-knight f6 din, diba? So, I'm not sure what's the big difference. And, c5. Number 1 engine mo yung c5 eh. Like everybody, can you agree with me, magka-castling ka dyan? Not everybody, most of us will castle. Kasi ba't ka magsi-C5, dadagdagan mo pa ng analysis to, paano pag make? Pareho lang pareho yan yung C5 sa castling. Kaya magka-castling ka dyan. Pero, of course, engine is saying that C5 is the best. I'm not sure what's the big difference, pero, yeah. So, nag-bishop develop, casting, di ba? Magka-casting ka din sa ka mag-C5 next move. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo na, kasi nag-expose ka pa ng king eh. Anyway, so, nag-C4, kinapture, binawi, bishop c5. Pati nag-develop. Bishop c5. Walang threat yan eh. a3. Ayan o. Pasado ata ito. Queen b6 lang. Usang nga na ano mangyayari pagka b4. Rook d8 lang. Kaya pala bishop c5. Lalo na nakita ni Gyosan, no? Malakas yung analysis ni Gyosan, no? Kung nakita niya yung mga to. Kasi hindi mo pala pwedeng kainin. May kain dito, eh. Grabe, oh. Grabe. Ayun, sumabay. Siyempre, kain. Wala na to. Wala na to. Huh? Binabaliw na yung kalaban niya. What? Ba't di kinain? Ito number 1 move, oh. Kakainin mo na eh. 1 piece up eh. Magkakain ng queen mo, di kain dito with a check, and then kain na naman. 2 piece up pala. Kinain niya muna. Ganun din pala. Butik na kang pala yung dalawa. Yes. Alright. Anyway, completely winning na yun. Grabe yung bishop c5, queen b6 idea. Galing. Ang galing ni Gyosan. Nakakamangha. 80s. Ito, 100%. Pusang gala. May isa pa siya kalaban na Pilipino doon na. Siguro last, pagkatapos na mabilis lang to, ilang moves lang eh. 100%.
Actually, ang linya po dito is this eh. Ayan. Yan ang pinaka-common eh. One bond down, yung itim. What? Eh di one piece daw ng itim. O, kaya siguro nanalo mabilis si Gyosan. Capture, takes. Capture. Takes. May ganito siya. A3. B4. Hindi, maglilibre ito eh. Like C4. Mabilis na tapos. Grabe oh. Ang sharp. 100% eh. Ilang tira lang yun. 13 moves. Mabilis. Ano pa tayo? Last one. Ito, last one siguro. Ito, Pinoy kalaban niya. Baka subscribers niya to, no? Pinoy kalaban niya eh. Okay, normal na normal lang. Nothing special. Okay, nothing special. Tagilid na ata si Gyosan dito ah. Oh, tagilid na nga. Oh, losing siya dito. Paano siya nanalo? Losing, no? So, well, obviously, hindi siya nag-engine kung losing siya, di ba? So, tingnan natin. Pagkatira nun, capture, takes, libre ito. Cruzado umatras doon. Bishop, yes, hitting the rook. Hindi pwedeng gumalaw, no? May kain doon. So, C5 is force. Rook D1, ayun. Medyo mahirapan na. Saan pupunta yung reyna? Kasi ito, threat eh. Queen C7 o Queen E7. Alam mo, umiwas eh. Queen E8. I mean, number 1 engine move yung Queen E8 eh. Nakita pa ni Gyosan to. Anong idea niyan? Kasi, well, I think ang idea is pag kinapture mo libre to. Pero ang weird po kasi niyan, ba't hindi mo ilagay sa E7? Ang E7 kasi is same idea na at the same time, nag-connect yung tori mo para may laya ng gumalaw. Kaysa kinulong mo tong tori dito. Pero siya ang number 1 engine move eh. So hindi po makain, no? Dahil may libre doon. Ang ginawa, in-F4. Putik. Ganda ng idea ni Gyosan. B5, kaya Queen E8. Pusang gala, nawala yung pressure sa may queen side. Nawala yung pressure sa knight. Wow. Galing. So, takbo, C4. Galing. Nabalo na. May di siya kain. Teka lang, kain lang dito ah. Ano? Kain to. Sama, di ba? Panalo na si Gyosan. Kinain niya lang. Putik. Ito, number 1 engine move eh. Yung dinir ni Gyosan. Ang bishop takes dito, winning din. Ito kasi, ititira ko to eh. Automatic yan. 1 piece up yan eh. Ayan o, 1 piece up. Diba? Oh, 1 piece up na. So, this is already winning. Siguro ito na lang. Pag kinapture mo, kain ka nito. Kaso kulong to. Pero, mas tama yung ginawa ni Gyosan. Tama. So, na-analyze na siguro yan. Malalim si Gyosan. Na pagka-takes doon, may check. Ito yung hindi ko nakita agad eh. Galing nang ginawa ni Gyosan dito. Wow. Kakamangka. Tulak. Wala na, winning na to. Wala na, winning na to. Ano nangyari pag rook takes? Rook takes. Kaya king takes. Check. Check. Next kain. Knight takes. Putik na yan, di madepensahan. No? Oh, number 1 move yan eh. Woo! Grabe. Okay. Anong masasabi ko based on my analysis sa laban ni Gyosan? Ang haba ng video, guys. Sobrang galing ni Gyosan. Marami po siyang idea na hindi ko agad naiisip. Pero napakaganda. And that's also according to engine, number 1 engine move. Ngayon, hindi ko po sinasabi nag-engine si Gyosan. Okay, wala akong sinasabi gano'n. I'm not claiming na
nandaya siya, nag-cheat siya. Pero eto ang sasabihin ko. Yung chess.com, yan yung nakita niya. Nakita niya na sobrang accurate ng tira mo. You're playing moves na hindi basta-basta makikita ng mga ordinary player. Kaya kanya binan. So, naniniwala, I think, no, naniniwala ang chess.com that you use engine assistance. Yun nangyari dyan. Again, hindi ko sinasabi nag-engine ka kasi alam mo, magaling ka lang talaga, talented talaga. Or during that time, condition ka sa mga laro mo, kaya nakikita mo yung mga tirang yan. Pero, I think the best thing you can do to prove them wrong is, pakita mo na magaling ka talaga. Ang level kasi na pinapakita mo dito, mataas. Master level talaga. Yung mga laro. Mahirap kasi makakuha ng ganong kataas na accuracy talaga sa laro. Kahit ako nga, master na eh. Pero hindi naman ako kalakasan na master. Kapugian lang. Nahirapan ba ako makakuha ng ganong klaseng accuracy? So, siguro, ang gawin mo, Gyosan, ganito gawin mo. Patunayan mo sa kanila na kung gaano ka kagaling, you start playing tournaments, yung mga totoong bigating tournaments. Maglaro ka sa national level, or if not, kung walang tournament available, subukan mo makipag-match. Pakita mo talaga sa kanila na hindi online, over the board. Or kung mag-online man, baka pwede mo gawin. O match kayo ng anak ko. Yung anak ko mababa lang rating ng anak ko. Sa chess.com, ang anak ko is 1300. Practicein mo sa anak ko para tulong mo na din sa akin kasi mapapractice mo yung anak ko eh. Si Jade. Mag-edad kayo, 9 years old si Jade eh. 9 years old ka ba? Ayun, so practicein mo. And tingnan natin, mag-practice kayo. Pakitaan mo siya ng mga malulupitan tirang ginawa mo dito. So, kasi marami talagang magdududa eh. Minsan kasi, sometimes it's so good to be true. Meron akong batang kilala, si Marius, na lagi kong kino-cover yung laro. Sobrang lakas ni Marius, tumatalo ng iron. Pero over the board yun. Tapos naglalaro ng international tournament. It's like really good. Baka pwede mo siyang practicein, ganun. Laruin mo siya kasi maganda yung tira mo eh. So, kung ganito kaganda yung tira mo, malaki yung potential mo. May malayo yung mararating mo kung sisalo ka sa chess. Yun lang. Anyway, yun. So, ang ending thing ko yun, na naramdaman siguro ng chess.com na baka nag-engine ka. I'm not saying you are. Pero, the way you play like an engine. At sometimes, no, most of the times actually, yung last games na mga tinignan natin, may mga tirada doon na mahirap pakita ng human talaga. Kaya ganun. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Sana ma-meet kita, Gyosan, tapos maglaro tayo. Para makita ko yung real strength mo over the board. Kasi ang online kasi iba eh. Iba ang online. Maraming magagaling sa online na mahina sa over the board. Marami namang mahina sa over the board, magaling sa online. So, ako kasi mahina sa boot eh. Mahina na ako over the board. Mahina pa sa online. Anyway, good luck sa iyo, Gyosan. Congratulations sa pagbablog mo kasi dahil mo ng followers, daig mo pa ako Hindi ko sila masisi. Karamihan kasi sa akin talaga, hindi naman chess player nagpapalo eh. Napupugian lang eh. Anyway, Happy New Year po sa inyong lahat. Abangan nyo po yung mga susunod natin na videos. Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, yalas po mga kabiyahe. Don't forget to like and share para subscribe. Bye-bye po. Thank you po sa inyong support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.